Oh, good day mga balayan. Hindi lang puro tayo bike, mag-ano din tayo, mag-change oil din ng sasakyan. Ito ngayon gagawin ko ngayon to kasi wala nang libre sa dealership. Libre daw yung change oil pero yung tawag dito, yung labor niya ang mahal. Kaya tara na, samahan niyo ako. Ito naman yung mga tools na gagamitin ko, yung kumpleto na to para sa ano. Bumili na rin ako ng ano, drain plug washer. Baka kung sakaling pwede nang i-replace natin na. Ito yung gagamitin naman natin na ano na pang change oil. Ayan. At meron natin tayong oil funnel. Ito naman yung gagamitin nating oil filter. Meron na rin sa Canadian Tire to. Kapag ano yung gusto nyo sasakyan, ganun din yung ano. Pero tatak lang ang inano dyan. Huwag kayong masyado maniwala dyan. Meron din tayong ano, oil filter cap remover. Ito siya. Mura lang to. At ito, nairap pa ko na rin yung sasakyan dito sa rampahan. Magkabilaan yan. Tapos binigyan ko na rin ng ano ng suporta diyan baka kung sakali at magkaroon ng bulyaso meron pa din tayong panghalag diyan, pang safety first ba. Ayan, nilagyan na rin natin ng ano ng pang-choke sa gulong kasi medyo parampa doon kung ibig sabihin parang nakatingala yung sasakyan. Although naka-park brake na siya pero kailangan pa rin natin yan, yung pang-choke sa gulong. Ayan, binuksan ko na yung hood para mas mabilis lumamig yung sasakyan. Ito yung 2016. Napakalinis pa ng makina mga balayan. Parang bago pa rin siya. Medyo alaga din tayo kasi ng konti. Pagka medyo hindi kayang trabahuin, tinitira ni ni Brian Ramento, yung ENRS mechanic diyan sa may malapit lang dito. Ito naman yung mga gamit natin. Mayroon tayong mga socket na millimeter at saka mga centimeter na gamit. Yung mga yan. Yung marin yun tayong mga iba't ibang sizes ng screws. May star screw, may mga Allen wrench, yung mga L Allen wrench. At saka ito. Pero kunti lang kailangan natin dito. Usually ito ay yung pangtanggal natin sa oil drain plug number 17. Ito ang ratchet na gagamitin natin. At may flat screw pantanggal doon sa skid plate niya. At saka ito rin number 10 mm. Kailangan din natin to. Usually 10, 17 at saka mga flat screw at driver screw. Tsaka drain plug washer kung sakaling pwedeng palitan. Ito yung mga tatanggalin natin sa baba. Ito yung aluminum niya, yung cover sa engine, sa under engine. Ito yung flat screw. Ito naman yung yung Phillips screw. At ito naman ito number 10. Ito tatanggalin natin. Ito namang flat screw na to, half turn lang yan, gaganyan lang. Ayan, open na yan. Magkabilaan to. Tsaka ito yung yung mga ganyan half turn lang yan. Ganyan. Tsaka yung iba na yan, mga screw na yan ang tatanggalin natin. Ito naman na yung number 10, dalawa lang yan. Magkabilaan yan. Pagka natanggal lahat na yung screw, lahat ng screw dito, itong plate na to, i-slide mo na lang siya. Ayan. Ayan. Yun. Papakita na yung dito. Ito na yung drain plug natin. Number 17 yan. Yan. Tsaka yan na rin lang yung natin. Magkalapit lang yung oil filter natin. Sa mga Asian cars, madali lang mag-change oil, hindi siya ganun kagipit. Yung mga iba, tago yung mga oil filter sa mga ibang ng sasakyan. Ito na rin yung yung drain plug niya. So naka-salpak na yung number 17. Ang karaniwang higpit lang nito, isang pitik ganito. Pipitikan lang natin. Ayun, maluwag na. Tapos pagka nilalagay yung oil pan dito, dapat hindi siya dito sa tapat niya mismo. Kasi bubulwak pa yan. Kaya kung inaano mo yan, ganyan. Ayan, paghawak dyan. May init-init pa to. Yun. Sakto yung pagbulwak niya. Yan. Ayos. Hintay lang natin ng mga ilang minuto to.
O yan mga abalayan, medyo mga 40 minutes ko rin siyang hinintay para ma-drain lahat yung mga ano niya, yung mga oil. Ito na yung oil oh. Ngayon pupunasan ko na rin to. Yung drain plug na kanina nalinisan ko na habang naghihintay kanina. Ito yung linisan din natin ito para yung paglagay ng ano ng drain plug mamaya maayos-ayos. Ito ibabalik na natin yung drain plug. Medyo ayos na, malinis na. Yun, suabe. Ayos. Ay, higpitan natin ng ratchet. Ngayon mga balan, higpitan natin yung drain plug. Yan. Yung paghigpit dito, bali dalawang pitik to, parang ganito isa-shock mo lang siya para hindi siya ma-loose thread. Kasi pag na-loose thread to, delikado to. Considered change engine na dito sa Canada yan. Ganito lang oh. Ayun, tapos na yan. Ganun na lang yung paghigpit. Yan, kapag ka nahigpitan mo na yung drain plug dito, isunod na natin tong oil filter dito. Iabang na rin natin tong oil pan dito para kapag ka naluwagan natin yan, yung mga excessive oil din dito, may oil kasi ito may para masalo din agad natin. Ayan, natanggal na mga balayan no. Lang to, hindi ko na videohan yung pagtanggal akala ko. Yung pagtanggal dito, dahan-dahanin lang na pagtanggal para yung oil na nandito sa oil filter at saka doon sa sulok na yan, unti-unting bubuhos dito. Yan, ito na yung last na procedure. At lilinisin din natin yan habang natin. Ito na yung bagong oil filter natin. Ito, bago. Lagyan natin ng konting oil sa loob niyan. Ito, lagyan din natin. I-refillan natin siya kahit kalahati lang. Ito. Pagka sabi nga nila, if seal is broken or missing, sabi nila, babalik yan, pwede ibalik yan. Buo pa naman yung yan. Oh, tama na yan. Ayos na yan. Tapos yung dito, yung parang seal niya dito, lalagyan nyo din dito ng langis na konti para tumugma siya doon. Yun. Ayan. Importante dito, palinisin lang din natin yung gilid niya, no. Nakikita nyo yung mga parang uling-uling na yan. Dapat malinisan din yan. Para pagka ng seal ng ng oil filter, malinis at walang maglilik dyan. Ayan, malinis na. Oh. Pwede na nating ibalik yung yung bagong oil filter. Oh, ayan. Hapit na hapit hanggang sa mahigpitan yan. Oh, ayan, na-install na natin na balayan. Yung iba, pagka yung panghigpit lang dyan, yung kamay lang, yung kaya ng kamay. Pero medyo madulas yung kamay ko. Pero sa akin, ang ginagawa ko talaga, paghigpit, itong oil filter cap wrench ang tawag dito. Ang paghigpit dito, hindi siya ganun kahigpit talaga. Yung petek lang na, hindi yung ganun kahigpit, yung ganun lang. Ayan, nailagay na natin. Ibabalik na natin ulit yung skid plate nito, yung cover. Pagkatapos nito, pag nailagay, pwede na tayong maglagay ng oil, bagong oil mamaya. O ayan, naibalik na natin yung yung cover plate niya at double check nyo lahat yung mga tornilyo na yan kung nailagay ba. Ayos na siya. Pwede na tayong ayos maglagay ng bagong oil. Ito pala yung yung paglalagyan ng oil mamaya. Ito naman yung dipstick niya, hugutin nyo lang ito. Yan o. Lilinisin natin to. Linisan natin. So ito na yung dipstick niya. Nakikita niya yung dalawang guhit na yan. Dapat pagka yung oil mamaya nilalagay, either na nasa maximum sa yung sa kaliwa or nasa gitna. Basta okay na yun. Sa gitna okay na lang yun. Huwag lang lalampas sa kaliwa. Kasi pagka nalampasan mamaya sa kaliwa yung oil na yan na ilalagay, ibig sabihin overfill. Hindi maganda yun.
masisira yung mga oil seal nyo dyan pagka banat sa highway. Ito yung ilalagay natin na ng oil, ang 2.0 na makina ng Honda Civic. Magi-start tayo sa 4 liter muna ang ilalagay, tapos pag nailagay na yung 4 liters na oil, saka mo paanda rin ng at least 3 minutes para yung oil kumalat lahat sa kaloob-looban ng makina. Tapos pagka napaandan mo ng 3 minutes, maghintay ka ng 5 minutes para yung mga oil magsusubside sa baba, tapos i-check natin tong mamaya yung dipstick ng oil. Eto ngayon, magsisimula na tayong maglagay ng oil. Pero dito kasi sa napakababaw niya, parang may strainer siya. Kaya itong funnel na to, hindi mo siya basta maipapasok ko. So, hindi ko siya mabibideo kung paano maglagay dyan. Pero, ayos lang yan. At ganito lang. Maglagay tayo ng 4 liters muna. O, ayan. Nalagay na natin mga 4 liters. Sensya na, hindi na na-video yung paglagay kasi di kaya lang isang kamay. Ito na. Pwede nang tanggalin itong choke na to. Kasi, tatanggalin na natin sa pagkarampa. Pati rin ito. Itong suporta nito na nilagay natin dito sa may rampa. Tanggalin na natin. Pag natanggal yan, bababahin na natin. Yun. Ayos. Ito na mga abalayan, kung paano natin wawalayan itong oil life niya, kasi 10% na lang siya. At saka yung code niya na A, ibig sabihin sa code sa mga Honda, A is usually halos lahat naman yata sa pag A, change oil yan. Yung 1, ang code, ang ibig sabihin niyan rotation. So ang ginawa lang natin change oil. Yung tire rotation hindi na natin gagawin kasi ayos pa naman ng gulong natin, kasi kahit mga nasa minsan tinetesting ito ng 150 to 160 km per hour, wala ka man lang maramdaman na kahit anong alog sa gulong. Kaya ito na ngayon, dapat nating 100% yan. Ang gagawin natin dito, punta tayo sa computer ng ating sasakyan. Ito. Punta tayo sa settings. Tapos punta natin ang vehicle. Yan. Nandito yung mga yan. Punta tayo ng maintenance info. Tapos ito na yung mga due. Yan engine oil, tire rotation, and then pindutin natin yung select reset items. Ang pindutin natin diyan para mawala yung oil, magiging 100 yan. Punta tayo sa all due items kasi nakalista na lahat dito yung mga yung mga code na nandiyan Yan. All due items tayo. Ayan. Would you like to reset maintenance information all life 10%? A1? I-reset natin yan. Yun. Maintenance info has been updated. So okay na tayo. Back to na tayo. Ayan bumalik na sa 100% yung oil life natin. Pagka usually kasi dito pagka 15% na yung yung oil life change, oil life mo, magno-notice na siya na 15% na lang. Ayun, nabalayan. At hopefully may natutunan kayo dito sa aking munting abalayan maintenance vlog. Ngek.